Bakit ganun? So habang ang investigasyon mga kababayan ng Ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez ay nagmumukhang isang selective at ngayon ang tanong, bakit walang nagpapatawag ng mga press conferences para pangalanan po si Escudero bilang co-accused? Bakit kay dating Speaker Martin Romualdez lang nakatutok po ang lahat ng mga Maleta Boys, dapat kasama si Chis Escudero? Di ba, mga kababayan, na pinagpapaliwanag dapat sa mga balita at press con. Ngayon dahil 3 sa mga saksing ito ang nagturo po sa kanya. Yan ang malaking tanong. Pero bakit kapag si Romualdez ang tinuro, alos araw-araw may press con at may nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapin natin na uli si Martin Romualdez kasi ang natanong ngayon ng bayan, bakit parang patuloy na ginigipit itong si Martin Romualdez habang parang protektado itong si Chis Escudero? Ano nangyari? Bakit ganun? So habang ang investigasyon mga kababayan ng Ombudsman laban kay dating Speaker Martin Romualdez ay nagmumukhang isang selective at lopsided political job, batay sa pagsusuri ni Dean Jose Jodroy III. Lubos mga kababayan na kaina-inala at walang logic kung bakit itong si Martin Romualdez lamang ang pilit na winawasak sa mga press conferences. Di ba? Hindi ninyo nahalata mga kababayan. Samantalang ang mismo mga testigong ginagamit ng Ombudsman, nagdawit din po kay dating Senate President Chis Escudero sa kanilang mga salaysay. So bakit ganon? So ang pananahimik mga kababayan laban kay Chis Escudero, malinaw na patunay ng piling hustisya, selective justice. Ang 3 sa 8 na testimony mga kababayan na kumakaladkad kay Chis, ano-ano po siya? Sa 8 mga natitirang affidavit ng mga tinaguriing Maleta Boys, mga kababayan, yung mga dating bodyguard ni Saldico daw, na pinipilit buhayin ng Office of the Ombudsman laban kay Martin Romualdez, 3 po sa mga ito ang hayagang nagdawit at nagparatang din kay Senate President Chis Escudero, dating Senate President So, dito tayo sa naging pagsisiwalat ni Dean Jodroy, mga kababayan. Sa kanya pong mga pahayag sa media, tahasang kwenestyon ng kilalang legal expert na si Dean Jose Jodroy ang magkaibang trato ng Ombudsman at ng mga mababata sa 2 opisyal. Sa 8 testigo na ginagamit ngayon ng Ombudsman, 3 ang may tahasang paratang laban po kay Escudero sa kanilang mga joint affidavit. Ngayon ang tanong, bakit walang nagpapatawag ng mga press conferences para pangalanan po si Escudero bilang co-accused? Bakit kay dating Speaker Martin Romualdez lang nakatutok po ang lahat ng ingay? So yun ang naalata ni Attorney Roy. So kinasuhan ng perjury itong mga testigo mga kababayan. Opisyal silang kinasuhan ng DOJ. At pati cyber libel, itong mga tinawag na 18 Maleta Boys dahil napatunayang gawa-gawa nga po. May mga peking timeline at walang katotohanan ng kanilang mga naunang pahayag. Pero sa kabila nito, pinili pa rin ng Ombudsman na humugot ng 8 sa kanila para ituloy po yung reklamo. So yun ang nagkapagtataka dito. Ngayon, ano yung koneksyon sa testimonya ni dating Secretary Yusek Roberto Bernardo? Ang usaping ito ay naganap sa gitna ng hiwalay na pasabog ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsumiti mga kababayan naman ng affidavit ukol sa di umano'y milyon-milyon pisong kickback scheme na kinasangkutan din ng mga pangalan sa Senado. May kasabihan po tayo na lagi nating nami-mention dito.
false in one, false in everything, falsos in uno, falsos in omnibus. So ito ang pangunahing legal na doctrine na pinupunto po ni Atty. Jude Roy. Dahil formal nang napatunayan ng DOJ ng mga testigong ito ay nagsisinungaling at nag-imbento ng kwento. Kaya sila po kinasuhan ng perjury. Bagsak ang kanilang buong credibility sa mata ng batas. Iyon ang ibig sabihin nun. So hindi po maaari, sabi po niya, natiin ang integridad ng iisang saksi. Kung sila po ay sinungaling sa Department of Justice, sila dapat ay sinungaling din sa Ombudsman at sa harap ng korte. Ganon yun po. So nakikita dito ang selective prosecution, paglabag mga kababayan sa Equal Protection Clause. Sabi po ni Atty. Jude, nagmumukhang nilabag ang saligang batas sa usaping ito, mga kababayan. So sa ilalim po ng batas, ang Equal Protection Clause ay nag-aatas na dapat pareho lang dapat ang pagpapatupad ng batas, pagtrato sa mga taong nasa magkapareho pong sitwasyon. Correct. So ang paggigipit mga kababayan, pagigiit ng investigasyon at pag-iingay laban po kay Martin, habang tikom naman ang bibig laban po kay Chis Escudero. Gayong pareho silang itinuro ng 18 Maleta Boys ay isang illegal na anyo ng selective prosecution na ginagawa po lamang para sa pamumulitika. Yun ang tingin po nila. So bakit anya kay Martin Romualdez lang may gigil? Napakalinaw na laro mga kababayan dito. Kung talagang kapaniwala ang kwento ng mga Maleta Boys, dapat kasama si Chis Escudero. Di ba, mga kababayan? Na pinagpapaliwanag dapat sa mga balita at presscon. Ngayon dahil 3 sa mga saksing ito ang nagturo po sa kanya. Yan ang malaking tanong. Pero bakit kapag si Romualdez ang tinuro, alos araw-araw may presscon at may headlines kay Martin? Ngayon ang nakapagtataka. At kapag si Chis, mga kababayan naman, ang tinuro, biglang tahimik. Anong meron? Ibig sabihin, alam din nilang kwentong barbero lang ang sinasabi ng mga testigo at ginagamit lang ang mga ito para sa interes po ng iilang politiko. Yun, mga kababayan, ang lumalabas. Kasong nakasandal sa sinungaling. Kapag ang testigo po ay napatunayan ng sinungaling ng ating gobyerno at naharap sa kasong kriminal dahil sa pag-imbento ng affidavit po, ibig sabihin ay bulok at walang silbi po ang kaso. So walang CCTV, walang pinirmahang orihinal na dokumento. Yung dating speaker, walang matibay na ebidensya. Ang kasong nakasalalay sa chismis ay kusa ring siyempreng babagsak sa korte. Di ba po, mga kababayan? So kung may gigil kay Martin Romualdez, mga kababayan, gamit ang mga saksing na patunayan ng sinungaling sa DOJ, bakit tikom ang bibig pagdating po kay Chis Escudero? Yun ang tanong ng bayan na hindi nadawit din sa parihong mga testimonya. Tama po mga kababayan? Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po.
kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.